Amen. Salamat sa Panginoon dahil po isang espesyal na regalo sa Panginoon, hindi po sa material na bagay. Amen. Alam nyo, sa bawat taon na dumarating sa buhay natin, ang pinaka-the best na matanggap natin sa Panginoon na regalo, yung dagdagan ka ng Diyos ng panibagong taon. Wala pong magiging kapalit niyan, mga kapatid. Yan ang the best. Dahil kung hindi ka nadadagdagan, memorable day, November 1, maraming dadalaw sa iyo. Salamat sa biyaya ng Diyos. We still kicking and alive sa biyaya ng Panginoon yan, mga kapatid. So, ipag-pray natin ang ating celebrant, mga kapatid. At kahapon ay pinasara po namin yung Shektong Choy. Yung gilid lang, hindi po yung highway. Hallelujah. At salamat sa Diyos dahil po matagumpay na pinagdiwang kahapon ng kanyang kaarawan. Pero ang July ay hindi pa over. Amen. At still celebrating her 50, ilang taon na Sister Cynthia? 54? Okay, 54 na, mga kapatid. So, matanda siya sa akin ng 5 years yata kung di ako nagkakamali. Kasi 1 year na lang, mga kapatid, mag-senior citizen na rin ako. Mga kapatid, baliktad yata yun, Sister Cynthia. Alright, so let's pray at ipag-pray natin. Kasama na po yung prayer request na ito. Hallelujah. At ipag-pray natin, mga kapatid, kasi na-amiss ako kanina. May... Okay. Operation. So ano yung na-find out bakit alisin? Alisin siya o... Okay. Sa breast niya. Okay, so pag-pray natin na maging successful po yung kanyang operation. Alexandra. Okay. So isama natin sa prayer at ganun din yung... Meron kaming neighbor sa Pangasinan, katapat ng bahay namin. So, dinala ni Sister Cynthia rito. Akala ko, bisita niya, mga kapatid, nasa 7th floor. So, pag-pray natin na makadalaw din po siya rito. 2 months pa lang siya, naunahan tayo. Okay, anyway, yung kanyang hipag talagang nabaptize sa atin. I think pagka nalaman nila na nagkita kami kanina, excited ang bawat isa, baka dalawin din po tayo. At ang Panginoon ang mag-convict sa kanya na pababain po siya dito sa 2nd floor. Hallelujah. Kapitbahay, mga kapatid, di ba? Di ba? Alam niyo yon, yung feeling ba na napunta sa iba? Ganun yun eh. Hallelujah. Kaya ipag-pray natin, mga kapatid. Hallelujah. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po sa excitement na amin pong naramdaman. Kahit medyo kaunti pa lang kami dahil morning ang service ngayon, Panginoon. But I believe na marami pang susunod na darating, Panginoon, sa oras na ito. Napagpalain mo, Ama, ang anak ni Sister Jennifer, Sister Alexandria. Panginoon, alam po ninyo ang kanyang situation. Lord, she will undergo operation on her breast. Lord, maitanggal lahat, Panginoon, yung mga lump doon na tumubo sa kanyang breast. And we pray, Lord, na binay lahat yon, Panginoon. At we claim ang victory, ang healing power mo, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. For with God, nothing shall be impossible. In Jesus' name. At ganun din kay Venice, Lord, mangaway ang complete healing mo sa kanyang fever and colds sa oras na ito. Ikaw ang magpagaling sa kanyang katawan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ganon din, Panginoon, yung aming neighbor, hallelujah, si Sister Judith Tumbok, Lord, hallelujah. Ikaw ang kumilos sa kanya at pagka siya'y nakarating dito, Ama, i-convict mo ang kanyang puso, Panginoon. At tawagin mo siya, Lord, sa lugar na ito, hallelujah, at matanggap niya ang tunay, Panginoon, na kalayaan, Ama, at ang kaligtasan.
Lord, we pray, O God, that one day she will come here, O Lord, and join with us to worship you. Panginoon, maraming salamat maging ang aming celebrant ngayon. Hallelujah, Sister Cynthia, at lahat ng July celebrant, Panginoon God. Lord, kilala mo ang bawat isa na nag-celebrate ng kanilang birthday. Lord, I pray, Lord, thank you, Lord, sa panibagong regalo mo sa kanilang buhay. Ang taon, Panginoon, na dinagdag mo, gamitin mo na ito ay maging fruitful, Panginoon, at maka-accomplish po sila lahat ng kapurihan ng iyong pangalan. Panginoon, maraming salamat at ganun din ang kanyang pangangaral ngayon. Dalangin namin ang anointing mo sa kanyang buhay. Ikaw ang kumilos, magpala, Panginoon, at pakainin mo kami, Ama, sa araw na ito. Busugin mo kami ng mga spiritual manna, Panginoon. Hallelujah, and we will celebrate your goodness in our life. There will be, Lord, an extraordinary outpouring of your Spirit in this house today, Lord God. In Jesus' name, we ask all these things, and everybody say amen and amen. Come on, can we give a hand clap of worship for the glory of the Lord? Hallelujah. As I call Sister Cynthia to please come and minister the word of the Lord. Sabihin natin, God bless Sister Cynthia. Praise the Lord. Come on, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. He's worthy to be praised. Amen! Woo, you can do better than that. He's worthy. Hallelujah! Hallelujah! Glory, 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 glory to thy name, O Lord. We exalt you. We magnify your name, O Lord. Hallelujah! 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 Glory to God, glory to God. Everybody shout, praise the Lord. Amen, amen. Parang masyadong malakas. Tama lang. Parang ako ang nabibingi. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Glory to God, glory to God. God is good. And all the time. Yes, all the time is good. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Yes, 54 na po ako, mga kapatid. And thank God. Amen. Narating ko yung taon na to. Kicking and alive. Amen. Woo! Glory to God. Amen. At isang bagay na nagpapasalamat ako, mga kapatid, dahil sa ganitong edad, amen, ginagamit pa rin ng ating Panginoon. Isang malaking pribilehiyo na gamitin ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang pagsilbihan ng hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Amen. Woo! Glory to God. Glory to God. Amen. Praise God. So sa hindi pagtatagal, mga kapatid, tama ba yan? Magto-12 na. Praise God. Huwag kayong magtaka kung matapos tayo ng 2 o'clock. Praise God. Amen. So, buksan natin, mga kapatid, ang ating Bible. Dito sa Ephesians chapter 5, verse 14. Praise the Lord. Ephesians chapter 5, verse 14. Have you found it? Praise God. So ang sabi dito, mga kapatid, wherefore he saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee life. Amen. Sa Amplified version, mga kapatid, ang sabi dito, for this reason he saith, awake, sleepers. Sabihin mo, awake, sleepers. And arise from the dead, and Christ will shine as dawn upon you and give you light. Praise God. Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Ama, ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, O Lord God. Ikaw ang aming itinataas, Panginoon, sa oras na to, O Lord Jesus. And I pray, O Lord God, for your empowerment, for your anointing, Lord Jesus, to flow upon us, Lord Jesus, from this pulpit to the door, O Lord Jesus. Lord God, from your servant, O God, to your people, O Lord. I pray, O Lord God, for your mighty moving, for your spirit to move and awaken everyone, to strengthen, O Lord Jesus,
Hallelujah. And give us the joy in serving you. Lord, I pray, O Lord God, to open our heart and mind, Lord Jesus, to receive your word, to understand, O Lord God, your message for today, O Lord. Hindi ito, Panginoon, parang hangin lang na lalampas sa amin, Panginoon, O God, but it will planted into our heart, O Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, O God. Oh, we magnify you, Lord God, and we claim revival and salvation in your name, Jesus. In your name, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Woo! Glory to God. Amen. Sa mensahe ng Diyos, mga kapatid, meron tayong title, Awake, Sleeper. Gumising ka, ikaw na natutulog. Jugjugin po natin yung katabi natin. Sabihin mo, gumising ka. Woo! Amen. Praise God. So pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Amen. Naalala ko tuloy, mga kapatid, yung meron po akong mother-in-law. Praise God. Nagkaroon ako ng mother-in-law. Praise God. Nabaptize din siya. Amen. In Jesus' name, kasama namin siya sa gawain ng Panginoon dun sa Asinggan. Praise God. So, pumunta kami, mga kapatid, sa isang prayer meeting. Amen. Sa isang bahay ng kapatiran. Praise God. So, nandun ang Bible studies, mga kapatid, before prayer. Bigla siyang tumayo. At sabi niya, Amen! Tapos palakpak siya. Nagulat kami. Ba't bigla siyang nag-Amen? Hindi lang yung amen, bumula siyang tumayo at pumalakpak, mga kapatid. Akala niya, pinapatayo kami. Yun pala tulog. Nangyayari yon, di ba? Bigla ka na lang tatayo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. At meron din po, mga kapatid, akong nabasa in a congregation, mga kapatid. Praise God. So, ini-encourage po, mga kapatid, yung mga kapatiran, huwag tayong matulog. Amen. Sabi ng pastor, wag po tayong matulog. Amen. Lalo na sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. At meron siyang kinausap. Amen. Maaring personally. Amen. Lagi niya sigurong nakikita na tulog. Amen. Kinausap niya, Brad, may problema ba? Bakit parang lagi kang inaantok sa church? Amen. Pastor, hindi po. Nakapikit lang ako, nagko-concentrate ako. Sure? Sure the whole day nakakonsentrate? Praise God. Amen. At merong isang tao, mga kapatid. Amen. The whole preaching, amen, nakatulog siya. Amen. At nandun siya sa deep sleep. Talagang tulog na tulog, mga kapatid. Amen. Hanggang sa, amen, hymnal invitation na, aawit na sila. Amen, patapos na. At nagtataka sila, nakaupo pa rin at tulog pa siya. So hinayaan lang siya, mga kapatid, lalo na ang pastor, hinayaan siya. At at the end of the song, ang sabi, mga kapatid, tinawag yung pangalan niya ng pastor. Sabi niya, Brad, can you lead us to our closing prayer? Sabi niya, walang imik. Nakaupo pa rin siya at nakapikit. Nasa deep sleep maybe. Praise God. Ang sabi nung kasama niya, Brad, mag-pray ka daw. Bigla siyang tumayo. Lord Jesus, thank you for our lunch today. Bless it and use it for another. Just imagine that. Naalimpungatan pa siya. Naalimpungatan pa siya, mga kapatid. At biglang nag-pray for the blessing of the food. Kaya, what? Hindi siguro mangyayari dito ngayon, di ba? Amen? Baka bigla ko kayong tawagin, mga kapatid. At magpalit ako ng prayer. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God. Amen. Kung nararamdaman po natin, amen, na medyo inaantok-antok na yung ating katabi, amen, lalo na medyo maaga pa, mga kapatid, amen, jugjugin po natin. Amen? Sabihin mo, wake up, ye sleepers. Gumising ka, ikaw na natutulog. Praise God. Kung naalala nyo, mga kapatid, si Eutychus,
sa Acts chapter 22. Kilala nyo si Eutychus? Amen. Habang nangangaral si Pablo, praise God, nangangaral siya mga kapatid dahil last day na niya yon. Amen. Na medyo mahaba-haba yung pangangaral ni Pablo. Praise God. Itong si Eutychus, medyo siguro inaantok-antok na ng konti, bigla siyang tumayo. Amen. At umupo siya sa bintana. Dahil inaantok pa rin siya, mga kapatid. Amen. Nahulog siya sa bintana at namatay. Sa Acts chapter 20, si Eutychus. Praise God. Laging sinasabi ng mga pastor, hindi ako si Pablo, baka mahulog kayo dyan sa upuan ninyo. Amen. Sa kakatulog. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. What I am concerned is, amen, hindi po natin mga kapatid, pinapatamaan yung inaantok sa loob ng church. What I am concerned is, those who are sleeping spiritually. Amen. Yung mga nagkakaroon na mga kapatid ng spiritual slumberness. Yun ang nakakatakot. Because when you feel sleepy, when you have this spiritual slumberness, mga kapatid, you have the form of Christianity, amen, but the faith is only a skin deep. Mababaw lang. It's not from the heartbeat. Amen. Kumbaga mga kapatid, yung kanyang pananampalataya, amen, hindi na ganun kalalim. As in, dito na lang, babalatan na lang ng ganun, mga kapatid. Hindi siya ganun kalalim. Kapag pala naapektuhan tayo o nabiktima tayo nitong spiritual slumberness, sleeping, okay? Kapag naapektuhan tayo, nabiktima tayo ng spiritual slumberness, amen, apektado ang ating pananampalataya. Hindi na ito ganun kalalim. Praise God. They are asleep to the presence of Christ. Yung bang mga kapatid, ramdam na ng lahat ang pagkilos ng banal na spirito, mga kapatid. Amen. Pero hindi pa rin siya matinag. Why? Tulog nga. Amen. Tulog nga siya, mga kapatid. Amen. At tulog din siya. Hindi niya maramdaman ang pangungusap ng Diyos. Praise the Lord. Asleep to God's word and God's will and God's way. Tulog siya, hindi niya alam. Amen. Namimiss niya yung kalooban ng Diyos. Yung kaparaanan ng ating Panginoon, maging ang salita ng Diyos na naipapangaral. Na dapat sana, mga kapatid, amen, makaramdam siya ng strength, makaramdam siya ng sigla, ng joy, mga kapatid, kapag nakarinig siya ng salita ng ating Panginoon. Lalo na, mga kapatid, napakaganda ng mensahe ng Diyos. Amen, pero parang wala. Amen? Nagsasabi yung mga kapatiran, Sister Jennifer, ang ganda ng mensahe ngayon, no? Amen, tapos sabi na, Praise God, hindi naitimo sa kanilang puso. Why? There is a spiritual slumberness. Praise God, na kung minsan hindi natin ito namamalayan. Amen. We thought we are good. Mga kapatid, yung nandito ba tayo, mga kapatid, sa church, amen, present every Saturday, praise God, jamming, amen, nag-worship sa Panginoon. But then, mga kapatid, wala man lang kindle, wala man lang paghipo ng banal na, hindi niya maramdaman ang paghipo ng ating Panginoon. Why? He is or she is in a deep sleep. There is a spiritual slumberness. Which I think, mga kapatid, amen, kumikilos ito sa bawat Kristiyano. And this is ito, mga kapatid, ang binabattle po natin ngayon. You know why, mga kapatid? Praise God, since nangyari ang pandemic, 4 years ago na, mga kapatid, di ba? Praise God, parang ang tao, mga kapatid, amen, na-satisfied sila. Parang nakontento na sila, mga kapatid, yung nakaupo na lang and then watching ng preaching
Maraming kapatiran, mga kapatid, hanggang ngayon. Amen. Ayaw na nilang pumunta sa church kasi manood na lang ako kasi marami namang preaching sa church, sa YouTube. Praise God. Parang tinatamad na sila pumunta sa church. Alam nyo yung inaantok? Alam nyo yung feeling lazy? Ayaw mong gumalaw, gusto mo nakaupo na lang? Praise God. Nafe-feel nyo ba, mga kapatid? Amen, yung parang ang kamay mo, gusto mong pumalakpak, parang ayaw ng kamay? Gusto mong lumundag, mga kapatid, there is the Spirit, amen, that convicts in you, amen, to worship Him, amen, parang hindi mo maiangat kasi tinatamad. Amen? May espiritu ng katamaran. And that is the spirit of slumberness. Praise God. Since the pandemic, nakaramdam po tayo ng ganyan. Amen. Whether we admit it or not. Amen. Nakaramdam tayo, mga kapatid. Amen. Parang struggle tayo sa revival. Amen. Struggle tayo, mga kapatid. Amen. Sa mga gawain ng Panginoon. And which in fact, amen, mas parang gusto natin na kwento-kwentuhan na lang. Amen. Magkaroon tayo ng mga church activities. Mga kapatid, parang nakakapagod kasi. Pagod na nga sa bahay, di ba? Sa trabaho. Kasi nakakapagod eh. Pwede bang maupo na lang tayo? Amen. And they enjoy, mga kapatid, instead sa church, sa labas. Amen. Ano yun, mga kapatid? Amen. But mas gusto nila sa labas. Why? Yung espiritu nila ay tulog, mga kapatid, and the flesh is awake. So they enjoy sa labas, Sister Marisa. Amen. Sabi, mga kapatid, we have our interfellowship dito sa church. Amen. Yung iba nasa beach. Diba? Yung iba nasa park. Amen. Gusto nila selfie. Gusto nila, mga kapatid, gala-gala. Why? Yung flesh, yung gusto niya. The spirit is sleeping. Ayaw nila sa loob ng church. Amen. And that is our battle for today. Amen. Gisingin mo yung katabi mo. Sabi mo, gising ka na. Gising ka na, please. O ang sarili mo, tama si Lylen, gising ka na. Self, gising ka na. Woo! Praise God, hindi tayo pwedeng ganito na lang, mga kapatid. Amen. Because malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kailangan kong gumising. Kailangan tayong gumawa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At muli nating balikan yung mga ginagawa natin before. Amen. Na merong excitement. Amen. Merong joy. Praise God. Hallelujah. Wala pang Saturday, Sister Rosel. Excited na. Naririnig natin sa mga newly convert, di ba? Sana Saturday na ulit. Nakakainip naman. Praise God. Amen. Yun lang naririnig natin pag nandito sila sa church. Sana hindi na matapos yung araw. Woo! Praise God. But because, mga kapatid, nandoon yung spiritual slumberness, mga kapatid. Amen. Pagkatapos ng church, bye-bye, sister, mauna na ako. May gagawin pa kasi ako eh. Napapagod ako. Pwede bang magpahinga muna? Parang nag-iba, di ba? Parang nag-iba. Praise God. So, mga kapatid, there may be something wrong. Amen. Baka, mga kapatid, na biktima na tayo nitong espiritu ng slumberness. Kailangan tayong gumising. Gising! Gising! Anong sabi ng awit? Hoy! Gising! Gising! Gising, kapatid! Pagkat ang Diyos malapit nang dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Siya! O bakit ba biglang naglaylo? Hindi ko maabuti, kaya pinakanta ko kayo. Bakit? Okay? Gising. Amen. Hallelujah. You know, ang sabi ni Paul, mga kapatid. Amen. As in sa ating verse. Amen. Awake, sleepers. Arise from the dead. Arise. Amen. Bumangon ka mula sa libingan. Mula sa mga patay.
Amen. Because in the Bible, mga kapatid, dead sometimes used for being asleep. Yung mga patay, amen, ay kinukumpara din ito, mga kapatid, sa mga tulog. Kaya ang sabi ni Pablo, mga kapatid, arise from the dead. Praise God. Because, mga kapatid, kapag ikaw ay sleeping, amen, ikaw ay nakakatulog, mga kapatid. Amen. Yung attentiveness mo, praise God, yung excitement mo, mga kapatid, nawawala. Praise God. Amen. Ayaw mo nang gumalaw-galaw, mga kapatid. Praise God. The same thing. Amen sa mga patay. Ang mga patay, hindi na gumikilos yan. Praise God. Ang sabi ni Pablo, arise from the dead. Kumilos ka. Gumalaw ka. Amen. And there may be spiritually dead, amen, from sin. Dahil sa kasalanan, mga kapatid, nakakatulog tayo, pinapatulog tayo ng kaaway. Dahil sa kasalanan, nagiging numb. Ano ba yung numb? Manhid, nagiging manhid tayo. Hindi tayo ngayon nakakaramdam, mga kapatid, ng mga spiritual na bagay. Why? We are dead in sin. We are dead. Kaya ang sabi ni Pablo, arise. Arise from the dead. Sabi ni Pablo, mga kapatid, amen, inentulad nito ng ating Panginoon kay Lazarus. No, Lazarus, our friend, has fallen asleep. Ang sabi ng ating Panginoon, di ba namatay siya? Fallen asleep. The same thing. Wala nang, mga kapatid, pagkilos. And the bad thing here, amen, Brother Recto, praise God, when you are, amen, spiritual sleep, sa parable, mga kapatid, sa Matthew chapter 13, verses 24 to 25, amen, habang tulog ang mga tao, ang mga righteous, amen, nagtanim sila ng wet, mga kapatid, at sila'y natulog, kinabukasan may mga damo nang naitanim. Praise God. Matthew chapter 13, verses 24 to 25. Hallelujah. About how a man sowed good seeds in his field. But while man is sleeping, amen, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seeds in his field. And verse 25, but while man slept, habang tulog sila, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Habang natulog sila, amen, yung tinanim nilang, sabihin nating palay na lang, amen, nagtanim din sila ng mga damo. Nagtanim ng damo ang kaaway. Kaya, mga kapatid, amen, instead na maganda yung palay, ang daming mga damo. The same thing with us. Kapag nagkakaroon tayo ng mga spiritual slumberness, amen, nagtatanim pala ang kaaway sa buhay po natin, amen, ng mga weeds, mga damo sa buhay natin. Gawa ng kaaway, kasalanan, mga kapatid, ang inilalagay niya sa atin. Hindi natin namamalayan, mga kapatid, na-engage na pala tayo sa mga bagay na against sa Panginoon. Hindi natin namamalayan, mga kapatid, we thought it's just okay, amen, to not go to church, amen, but we do it. We thought it's just okay, mga kapatid, not to give our tithes and offering, but we do it. Ginagawa natin. We thought it's just okay. Amen, na maggala-gala na lang. Hindi ako attend ng discipleship, hindi ako mag-church ngayon kasi napapagod ako, dito na lang ako, or anything, punta na lang ako doon. We thought it's just okay. Naunawaan ako ng Diyos. Amen. Yun ang ating iniisip, di ba? Naunawaan ako ng Panginoon. Yes, maunawain ng Diyos. Merciful ang ating Panginoon.
Amen. Hallelujah. Pero hindi konsentidor ang Diyos. Amen. Hindi konsentidor. Sabi nga, what we sow, we shall reap. Kung ano ang nakakamit natin, it's because ito'y ay product ng gawa natin. Huwag tayong magtataka, bakit ka naman ganito, Lord? Amen. Ano bang ginawa mo? Babalik ka doon. Praise God. So, hindi siya konsidor. Sabi nga, He will not acquit the sinners. Kung ano ang nagawa natin, nagiging bunga yun. Amen. Pero kapag ka, mga kapatid, sabi ng Panginoon, pinapalo niya yung mga mahal niya, di ba? Praise God, hallelujah. Kaya kung nakaramdam ka ng pamalo ng ating Panginoon, sabihin mo, thank you Lord, mahal mo ako Panginoon, itinutuwid mo ako Panginoon, amen. Dahil ayaw ng Diyos na manatili tayo sa mali nating gawa. And there are times kailangan tayong masaktan. Amen, yung parang matusok yung puso natin. Praise God, there are times, amen, panggising pala yun ng Panginoon. Amen, hallelujah, kasi natutulog pala tayo. Praise God, ito ang kaparaanan ng ating Panginoon. Anak, gumising ka na. Minsan mga kapatid, no, inilalantad tayo ng Panginoon. Amen, at may mga ginagamit siyang mga kapatiran natin. Amen, sa mga sometimes words. Amen, para magpaalala sa'yo. Amen, minsan yung ego natin nasasaktan. Praise God. Pero pag nasaktan ka, magpasalamat ka. Kasi piniprik ng Panginoon, tinutusok tayo ng ating Diyos para magising tayo. Amen. Masakit. Amen. Lalo na kang may pride, mga kapatid. Amen. Matusok ka. Minsan parang, ayoko na nga umatin. Ang sakit. Amen. Ako na naman ang nakita. Praise God, amen. Pero yung gising, salamat Panginoon. Salamat Lord, mahal mo ako. Tinutuwid mo ako, Panginoon, oh God. Salamat Diyos. Hallelujah. Woo! Glory to God, amen. Mabuti po ang ating Panginoon. Spiritual slumberness is a dangerous that cause, amen, into poverty. Yung spiritual slumberness. Ang sabi ng Proverbs chapter 20, verse 13, do not love sleep, amen, lest you come to poverty. Open your eyes and you will be satisfied with bread. Spiritual slumberness is dangerous. The cause is often object of poverty. When you are asleep, praise God, your ability to be fruitful and useful decreases. Kapag mayroon pala tayo, mga kapatid, amen, or inaantok tayo, meron tayong sleeping spirit, mga kapatid, yung mobilization natin, yung dati nating activeness, yung dating fire, yung joy, amen, yung pagpapagamit po natin, mga kapatid, naapektuhan, nagdidecrease. Amen. Nagdidecrease. Praise God. Even the anointing, yung unction of the Holy Ghost, mga kapatid, amen, nagdidecrease. Why? Amen. Wala kang, very poor ang connection sa Spirito. Amen. Tamad ka kasi. Tinatamad yung Spirito. Ayaw mong gumawa. Kaya yugyugin mo ulit ang karatabi mo. Sabi mo, gising ka na. O tama, gising ka na self. Praise God. Hallelujah. Praise God, your ability to be fruitful and useful decreases. Praise God. Yung burden, nawawala. Nawawala yung burden.
Praise God. Na-feel na ba natin mga kapatid before? Amen. Na yung talagang very on fire ka, active ka. Mga kapatid, amen. Na parang hindi ka masatisfied mga kapatid na hindi ka makapag-invite. Amen na. Gusto mo mga kapatid, gusto mo, amen na, every time na pupunta ka sa church, mayroon kang kasamang bisita. Na para ba mga kapatid, hindi ka kumpleto. Amen. Hanggat wala kang nawi-witnessan. Praise God. Gusto mo, daan muna ako saan ka ba? Saan ba? Sa Central? Amen. Parang kailangan akong dumaan muna doon kasi baka mamaya may naghihintay sa akin doon. Praise God. Meron akong nakasama mga kapatid sa weekdays na nag-outreach. Amen. At meron siyang, tawag dito, kinausap. Amen. In-approach na nakatayo siya sa gilid. Ang sabi niya, sis, baka ako hinihintay mo. Amen. Invite kita sa church. Usually, mga kapatid, ang reason ng mga tao. Sis, may hinihintay kasi ako may yung friend akong hinihintay. Half day lang ako ngayon. Ganyan na mga laging sinasabi nila. Ay, may pupuntahan kami. Alam na alam ko, no? Praise God, mga kapatid. Kaya ang sabi ng kapatiran, amen. Sis, anong hinahanap mo? Baka ako hinahanap mo. Praise God. Amen, mga kapatid. Amen. Parang yung excitement, mga kapatid, laging nandun. Pero kapag ka nandyan na spiritual slumberness, amen, parang diretso na lang ako sa church. Yung fruitfulness natin. Praise God. Yung dating sigaw, Sir Lalaine, woo! Wala na. Woo! Di ba mga kapatid? Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Spiritual slumber is the situation which the believer is weak, weary, and worn out. Exhausted. Pagod na siya. Nangihina na. Sinong nangihina dito? Ay, wala. Praise God, palakpakan natin ng Diyos. Woo! Lahat gising. Amen. Praise God. If we have this spiritual slumberness, your situation, amen, is weak, weary, worn out. Pagod ka na. Amen. Ayaw mo nang kumilos. At this instance, ang sabi dito mga kapatid, he is too lazy to pray. Lazy to fast. Praise God. Or engage. Discipleship. Dati nag-aaral, ayaw na. O tahimik. Praise God. Ayaw na niya, mga kapatid. Amen. He finds it boring to participate in the church activities. That is, nanganganib tayo kung nakakaramdam ka na ng ganyan. Amen. May spirit of slumberness, mga kapatid. Amen. And his attraction are for the things of the flesh or the things outside. Mga activities sa labas. Amen. Hindi sa mga activities sa church. Spiritual slumberness. Amen. Dati nangunguna sa prayer. Ngayon, hindi mo mahagilap sa prayer. Amen. Fasting po siya, mga kapatid. Pero ngayon parang, lagi kasi akong gutom. Ang sakit kasi ng tiyan ko. Pag hindi ako kumain kahit isang meal lang, para akong nanginginig. Gising. Amen. Kailangan i-overcome yan, mga kapatid. Amen. Hindi pwedeng manatili yan. Praise God. Hallelujah. Because mga kapatid, in 1 Kings chapter 3, verses 16 to 22, naalala niyo yung dalawang mother, yung dalawang prostitute, na lumapit kay Solomon? Praise God. Yung isa, namatay yung anak niya. At ipinalit niya dun sa katabi niyang, sa babae na buhay ang kanyang anak.
Praise the Lord. Bakit niya nadaganan yung anak niya? Kasi tulog. May deep sleep siya. Namatay. Praise God. Bakit napalitan yung buhay na anak niya? Dahil tulog. Parang nakakapagtaka, no? Katayong mga nanay, parang hindi pwedeng mangyari yun. Konting o nga lang, parang nagigising na tayo, di ba? Praise God, gising tayo, mga kapatid. Amen, parang kakapakapain pa natin yan, wala tayong makuhang deep sleep kapag may baby tayo. Amen, yung eye bag natin masyadong malaki. Praise God. Why? Amen, dahil mayroon kang baby. Pero yung dalawang nanay na to, nangyari. Nadaganan niya yung anak niya at yung isang namang buhay na anak niya, napalitan na hindi niya alam. And that is the danger kapag tayo ay may spiritual slumberness. Amen. May mga bagay, mga kapatid, amen, na napapalitan ng kaaway. Yung mga bagay na buhay sa ating buhay, yung mga dati nating ginagawa sa Panginoon, napapalitan nito ng patay na gawain. Hindi natin ito namamalayan. Why? We are in a deep sleep. We are in a deep sleep. May napapalitan. Pinapatay ng kaaway. Praise God, hallelujah. But it's good thing, yung babae, nung nagising siya, mga kapatid, ang sabi niya, hindi ko to anak. Nung namulat na, mga kapatid, yung una, hindi pa niya, di ba, pagkagigising lang natin, amen, medyo hindi pa tayo talaga gising sa isip. Praise God. Pero nung totally, na-open up na yung eyes niya at tinignan niya. Kilala naman natin yung anak natin, di ba? Kahit na baby pa yan, kilala natin yan. Nung nakita niya, hindi ko to baby. Patay siya, hindi ko to baby. Amen. At nakita niya yung baby niya sa isang katabi niyang nanay. Praise God. Anong ginawa niya? Amen. Ipinaglaban niya yung kanyang buhay na anak. Praise God, hallelujah. Now kapatid, kung nakikita mo at nabubuksan ngayon ang iyong mga mata at nakikita mo ang sitwasyon mo, ano na ba yung mga nawala sa akin na namatay na? Praise God, hallelujah. Kung nabuksan na ang iyong mga mata at na-realize mo, Lord, hindi ako ganito ngayon, noon. Hindi ito ang paglilingkod ko noon. Amen. Kailangan mong ipaglaban yan. Hindi ako papayag. Amen. Na manatiling patay yung mga ginagawa kong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Kung pinalitan ng kaaway, amen, yung buhay mong pagpupuri sa Panginoon, amen, huwag kang pumayag, amen. Huwag kang pumayag. Kailangan makuha mong muli, amen, yung buhay mong paglilingkod sa Panginoon. Take back what the devil stole from you. Ipaglaban mo yan. Amen. Ipinaglaban ng babaeng ito, mga kapatid. Pumuntas siya kay Solomon. Amen. Hindi pwede. Pinalit niya yung aking anak sa patay niyang anak. Praise God. Hallelujah. And there are times sa sarili ko, mga kapatid, Lord, sabi ko, Lord, hindi ako ganito noon. Even in our prayer. Praise God, Lord, hindi ganito yung prayer ko. Praise God. Kailangan maibalik ko. Kailangan bumangon akong muli. Hindi po pwede. Dahil mamaya dumating na ang Panginoon. Ganito pa rin ako, tulog pa rin ako. No. Amen. Huwag tayong papayag. Amen. Woo. Lapit ka kaagad sa Panginoon. Because there are times, hindi natin namamalayan. Iba na pala yung ginagawa natin. Nawala na pala yung apoy ng paglilingkod natin sa Panginoon. Yung joy
Amen, Sister Madel. Amen. Nawala pala, mga kapatid. Praise God. Ang sarap maglingkod sa Diyos, di ba? There is joy unspeakable. Ang sabi, mga kapatid, nung nabaptize kahapon, amen, yung pinsan ko, mga kapatid, ang sabi niya kaninang umaga, alam mo, te, ang sarap ng pakiramdam ko kahapon. Talaga. Tapos meron akong naramdaman, amen, na ibang salita. Siguro yung mga tongues na amen, na nagpipray sa akin. Tapos namalayan ko, nag-isa na lang kapala ako dito sa harapan. Praise God. So, nung pagtapos kasi parang iniwan na, saglit lang naman, seconds lang yun. Amen, na bumalik kami sa upuan, mga kapatid. Patayo na rin kasi siya. Praise God. Meron na akong naramdaman ng ibang salita. Sabi niya, hindi ko alam. Parang Indonesian. Sabi niya. Tumitingin naman ako, wala namang Indonesian dito. Sabi niya doon sa kahapon, that is the Holy Ghost. Sabi ko. You don't know, maybe, at ang sabi niya, mayroon siyang nakitang katabi niya. Or maybe that's the angels praying for you. Praise God, mayroon siyang narinig, mga kapatid. Ang sarap ng pakiramdam. Praise God, hallelujah. Ang sarap ng pakiramdam kapag mayroon kang connection sa Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam kapag karamdam mo yung presensya ng Diyos. There is joy unspeakable. Amen. Parang wala kang problema kahit punong-puno ka ng problema. Amen. Pag naramdaman mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Hindi mo namamalayan para ang sarap lumundag. Ang sarap sumayaw sa Espiritu ng Diyos. Ang sarap pumalakpak. Amen. Ang gaan. Praise God, because of the Spirit of God. Amen. Kung alam nyo lang, mga kapatid, grabe. Praise the Lord, lalo na sa ating mga bisita. Amen. Grabe pag naramdaman mo. Amen. Ang hipuin at mapuspos ng banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Pero kapag ka medyo nabigat na, ang bigat ng lumundag. Amen. Ang bigat ng pumalakpak. Ang bigat ng sumigi, parang ayaw mong magsalita. Pero iba noon, di ba? Grabe pag Amen, Pastor! Glory to God! Hallelujah! Di ba? Tatayo ka pa, di ba? Amen. May standing ovation pa nga, mga kapatid. Amen, Pastor! Hallelujah! Glory to God! Preach it! Pero mga kapatid, ngayon, mayroong spirit of slumberness, parang ganito ka na lang. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Parang ayaw mong magsalita. Amen. Tapos dahil nga tulog, parang nakatulala ka na. Naramdaman nyo yun? Kasi naramdaman ko yun eh. Ganun. Praise God. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Rebuke that spirit of slumberness. Amen. Gising! Gising! Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is exchanges taking place. Amen. It's time we permit ourselves to go in a spiritual slumberness. May pinapalit ang kaaway. And maybe meron din siyang itinatanim. Praise God. Hallelujah. Beware. Beware. Mag-ingat tayo of the spiritual slumberness. Slumbering spirit is the primary cause of powerlessness. Nawawalan tayo ng power. Amen. And sin. Pumapasok ang kasalanan. Praise God. Hallelujah. Nakikita natin ito sa buhay natin. Even in the church. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Romans chapter 13, verses 11 to 14. Hallelujah.
And that knowing the time, that now is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Amen? Malapit na, mga kapatid. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Amen. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make that provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, awake out of sleep, for now is our salvation nearer than we believe. Gising na tayo. Dahil malapit na ang kaligtasan po natin. Alam niyo ba kung anong nangyayari ngayon, mga kapatid? Especially sa India, we keep praying, amen. Sa prayer devotion po natin, we keep praying for Manipur, amen, and Chhattisgarh, amen. Anong nangyayari doon, mga kapatid? Christians were being persecuted. Kaninang umaga, ang sabi po ni Jaymani at saka ni Sandip Jan, mga kasama po natin sa prayer devotion, taga-India sila. Amen. Very worse. Yung mga ulo na mga pastors, amen, tinatapon nila, mga kapatid. Flying in the sky, ang sabi niya. Mga ulo na mga pastors. Praise God. Yung mga kababaihan, mga kapatid, nire-rape nila. Even the innocent one. Yung mga churches, praise God, pinagsusunog. Even their properties. Sabi niya, very worse. So we keep praying, peace. Amen. Yung ipinasa lang prayer request ni Baklan, amen, nagkaroon ng tribal fight, amen, doon sa Papua New Guinea, doon sa province ng Enga, praise God. Anong nangyari, mga kapatid? Ang daming namatay. At yung church, pinagsusunog. Yung mga kapatiran, nag-scattered na sila, amen, at may mga namatay at pinatay na. Persecution. Nangyayari doon, mga kapatid, na kung ano ang sinasabi ng Bible, it's between life and death. Sino ang pipiliin mo? Ang Diyos o ang buhay mo? Bakit sila pinapatay, mga kapatid, ng mga Hindu? Gusto nilang bumalik sila sa kanilang dating pananampalataya. You know, ang India, ang dami niyang Diyos-Diyosan, thousands of gods. Amen. Kaya itong mga Kristiyanong ito, mga kapatid, gusto nila bumalik sila sa kanilang dating pananampalataya. Kaya itong mga Kristiyano, pinapatay nila. Darating ang time, di ba? Darating ang time. Amen. Between life and death. Anong magpapatatak ka ng siksik o putulan ka ng ulo? Life and death. Praise God. But for me, mas gusto ko nang mamatay, but have everlasting life. Amen. Hallelujah. Mas gusto ko nang mapugutan ng ulo, basta may Kristo ako, mga kapatid. Amen. Dahil may naghihintay na buhay na walang hanggan. Amen. May naghihintay sa akin doon sa langit. Praise God. Hallelujah. Buhay ka nga dito. Amen. Praise God. Sige, piliin natin ang buhay. Amen. Huwag tayo, mga kapatid, huwag nating ipaglaban ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hindi ka mamamatay. Yes, buhay ka dito, mga kapatid. Pero impyerno. Ang bagsak natin, death. Amen. Sa lake of fire. Pero pag pinili natin ang Panginoon,
Praise God. Sige, kunin nyo yung buhay ko dito sa lupa. Anyway, amen, pansamantala lang ang buhay dito sa lupa. Pero yung buhay doon, kasama ang Diyos, is everlasting. Amen. Hallelujah. Tama. Kahit na mga kapatid, nagliparan na yung mga ulo ng mga pastors. Amen. Meron naman silang buhay na walang hanggan sa Panginoon. Ipinaglaban nila ang paglilingkod nila sa ating Panginoon. Amen. Hindi sila tulog. Hindi sila tulog. Amen. Hallelujah. Sila okay na sila. Masaya na sila doon. Praise God, wala na silang pag-iyak, wala nang pagod, wala nang pakikipagbaka. Amen, wala nang problema, wala nang karamdaman. Amen, pagpupuri na lang sa Panginoon ang mararamdaman nila doon. Amen. Dito tayo mga kapatid, may pakikipaglaban pa. Kaya hindi tayo pwedeng matulog. Amen. Kapag katulog ka at nakikipaglaban ka, huwag mong asahan, mga kapatid, na mananalo ka. Amen. Hallelujah. We are in a battle spiritually and we need to be awake. Amen. Kailangan tayong magising para Glory, glory. Hallelujah. Our salvation is coming. Kung nangyari sa India, Papua New Guinea, mga kapatid, praise God, dito sa Hong Kong, community to. Praise God. No wonder if one time, amen, talagang may persecution na rin dito. We don't know kung kailan mangyayari. Mga kapatid, lalo na pasok na ang China. Praise the Lord. Amen. Nanganganib ang church. Praise God. But no matter what, amen, kahit na anong mangyari, amen, hindi ako bibitaw. Kahit na anong mangyari, amen, kahit na kamatayan, amen, hallelujah. Pipiliin ko pa rin ang Panginoon. I choose you again and again. Hallelujah, glory to God. Thank you, Lord Jesus. Blessed be thy name. Blessed be thy name. Glory, glory, glory. Oh, we bless your name, oh Lord Jesus, oh God. Glory, we need to put on Christ. Paul, amen, admonished us and reminded us that we are in alert mode. Glory to Jesus. Sige, hayaan natin kumilos ang Panginoon. Hallelujah. Let the Spirit of God move in us and awaken us. Let God touch us. Amen. At gisingin ang ating espiritu. Glory to God, glory to God, glory to God. Gisingin mo ako, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ayokong manatili, O God, sa pagkakatulog. Ayokong manatili, Panginoon, sa spirit of slumberness. I will fight for my salvation. I will fight. Sige, gumising ka. Tulog na kaluluwa. Gumising ka out of sleep. Hallelujah. Let God, let the Spirit of God kindle you. Let the fire of your Spirit kindle you. Put on Christ. Magpalakas ka sa Espiritu ng Diyos. Woo! Oh, hallelujah! Hallelujah! Make no
provision for the flesh. Huwag mong bigyan. Huwag mong pakainin. Huwag mong palakasin ang iyong laman. Palakasin mo ang espiritu mo sa presensya ng Diyos. Harasandaya la baba. Ipaglaban mo! Ipaglaban mo! Ayasandaya larahaya. Baka ipinalit ng kaaway yung buhay mong paglilingkod